Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola! Isang magandang umaga. Ngayon, Karambola na sa Aliw 23. November 16, 2023. Kasama natin si Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banals, at si Atty. Trixie Cruz Angeles. Wow! Nasa ano, pare? Ay nagulat. Pare, I will pronounce this correctly dahil tumira ako malapit dito ng 2 taon na. Boston. Ha? Boston. Nasa Boston ba siya? Boston. We're in the Kapak. Yan, pare, mga ganun yan. Ano yan? It's a whirlwind tour of the U.S. Siguro nga. Hindi. From the west to the east. Hindi, yung mga kamag-anak niya. Oh. Nando doon. For the first time, magkakasama-sama daw sila ng Thanksgiving. It's a reunion. Family. Tagal na sila di Oh, nagkikita. maganda yan. PM ako sa kanya, para ano dyan? Clam chowder. Ayan, mga ganun. Saka marami ring Italian restaurant na okay doon. Marami kasing American-Italian. Well, it's an Irish colony. At saka Irish. Pero hindi ako mahilig sa Irish na cuisine. Okay, mapapakinggan kami. Go ahead. Sa aming website, www.dwiz882am.com. Ida-download ang aming app. Para yan sa iOS at Android. It doesn't matter, di ba? Live tayo sa aming Facebook page, DWIZ882, at sa aming YouTube channel. Subscribe, share. Ano ba isa? Love. Love. Yung mga mahiling mag-comment. Comment. Comment pala. Ayan, comment. 0999-376-6768. Pwede kayo mag-text ng inyong mga opinion. Papapanood tayo sa Digital Free TV Aliw 23, Channel 72 sa Sky Cable, Channel 24 sa Signal, Channel 27 sa TV Plus, at Channel 32 sa GMA For The Box. Good morning! Good morning. Umaga. Meron ba tayong ayaw batiin? Wala. Naku, meron yata ako pero nakalimutan ko. Nakalimutan mo kung sino ayaw mong batiin? Oo, nakalimutan. Talaga ayaw mong batiin yan. Nakalimutan mo Nasa ano siya nasa Viber nakalimutan. Oy. Okay. Kasi yung Viber ko nagluloko alam mo, pag nagpalit ka pala, sinipat mo SIM card mo sa isang telepono to another, doesn't matter kung iPhone o Android o ano, mawawala yung yung threads mo sa Viber. Nandun yung connection, pero yung mga contact, pero yung threads sa Viber, yun ang mawawala. So ang problema, meron ako mga mahalagang thread o kaya appointment. Para ngayon ako si Raulo, text ako ng text sa mga tao. Tuloy ba tayo? May gawain pa tayo. So, but it's embarrassing dahil inaakala nila hindi mo sila binibigyan ng importansya. Ba't ka nagtatanong? Ganun bang Technology. Ganun bang ngayon ng technology? Ng Viber. Bata sinasabi nila, you just have to save it. Hindi nag-save Hindi, kung synchronize ka with your computer. Oh, yun. Masasave yung Viber mo. Kailangan synchronize ka. Meron ka ibang device. Save it. That's okay. Sinabi sa akin ng misis ko yun, pero ito nga taka ako sa ulo natin. Hindi ko makuha. Nandun sa loob ng aking laptop, pero hindi ko makuha, ma-access. May mga andaming hinihingi. Impatient ako pag maraming hinihingi. Wag na lang. Ganun nangyari. Hindi ko na. Ito, impatient na rin ang Chief Prosecutor's Office. Napaka-impatient yan, bro. Impatient. Ito po, lahat ng media outfit, karga itong storyang to, na ang Quezon City Prosecutor's Office nag-issue na subpoena kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Uso pa ba yun? Yes. Kailangan. That is formal, Akala ko yun yung sip-sip lang. Hindi.
I think yun yung kanyang formal na... Former President Rodrigo Roa Duterte. Yung mga sip-sip, yung mga tumatagal. Rodrigo Roa. Yan ang subsep. Yan, sip-sip yun. Meron daw pong preliminary investigation. Nag-file ng complaint ang isang congressperson. Si Franz Castro ng ACT Teachers Party List po yan. Ng grave complaint. At nag-issue ng subpoena ang Senior Assistant City Prosecutor ng Quezon City, Ulrich Badjola, na kailangan daw mag-file si Duterte ng counter affidavit sa complaint ni Castro. Ngayong sa susunod sa December 4 and 11. Ano ba yan, pare? Kailangan personal mag-file ng affidavit? Not necessarily. So the ex-president doesn't have to fly off from Davao to Manila. He can have his lawyer. No motion to dismiss shall be entertained. Sabi po ng... Ano yan, usual na ginagawa yan. Kasi may mga kaso, o marami sa mga abogado, ang kasama doon sa prayer nila, dismiss na yan, walang ibig sabihin to parang ganun. No motion to dismiss shall be entertained. He will not entertain. No? Only counter affidavit shall be admitted. Yes. Otherwise, si Duterte daw po, kukonsidera na he waived his rights to present evidence. He will present. He will submit himself to the court, to the prosecution. Bakit headline ng lahat ito? Bakit lahat ng media nakuha itong subpoena nung city prosecutor? Ang gagaling naman lahat. Sabay-sabay sila nakakuha. No, you have to ask Marites. Bitog. Tunay na Marites. Hindi Marites. Marites. Ito tunay na... Kaibigan namin ni paring... Hindi, kaibigan natin yan. Kaibigan natin. Pati si Bet Bet Bitog. At saka si... And the late kababayan. Kaibigan natin yan, si Marites at saka si Bet. You have to ask her. Hindi, ang mga media lahat nakuha ko. Siya nag-feed. She was the original... Nagsulat, oo. Ba't hindi naman PR si Marites? Hindi siguro niya... Hindi, nakita ko yung post sa Facebook. Sabay lumabas na lahat, ha? No, I saw that also. Nag-post siya. It just means that the other reporters really, Okay. Binabantayan ang Quezon City Prosecutors really accord Marites. Sorry. All the best. Mystery cleared nga pala si Sis Marites ay ang coverage niya talaga, kanyang forte, justice. Oh, yes. Yes. So malamang, baka may sources siya. Oo. Ano ba yan daw? Timing ba daw yan? Doon sa issue ni De Lima? Well, siyempre. Kataka-taka to Ngayon lang ako nakarinig na dating presidente. Summoned by the city prosecutor. Ginawa ba nila kay Gloria? Yes. Summoned din pa si Gloria? Sinamon din siya. At that time, but not just by the city prosecutor, but by the Department of Justice Central Office itself. Si De Lima. Mismo. Si De Lima nga yun defied the order of the Supreme Court. That's another matter. Oo. That's another matter because at that time, kaya nga maraming itong sinasabi ni na Senator Drilon and everybody else na those who made some circus out of the rule of law should be made to account. Maraming ganon. Ganon. Maraming ganon. Bakit ganon? Meron din po na parang may ganito ang aming nakikita rito. May concerted effort against former President Duterte. Yan nga yung subpoena. Pagkatapos, si Justice Secretary Crispin, Boying Remulla, kung tawagin. Jesus Crispin. Na-interview ito sa CNN. Yes. At yung kanya sinabi ron, headline din ang lahat
Well, media. Sabay-sabay silang nanood na CNN. you have to accord the Secretary of Justice all the necessary News yan, newsworthy yan, bro. Newsworthy yan. Newsworthy yan. Hindi, pero sabay-sabay silang nanood. Well, Paano nila nadampot sabay-sabay yung CNN interview? kung, May CNN TV sila sa newsroom. Ano ka ba naman? kung ikaw ay reporter o kaya editor in chief, siyempre. at hindi mo pinakinggan Tapos, yan, delikado In the pa. age of social media, nasa mga telepono na. Anong oras yun? Yung interview. Tanongin ko kayo. Ano oras? Hindi ko. Umaga. Umaga. The source. Oh. The source. Di ba? Oo. Ibig mo sabihin, ang newsroom, may tao na nun? Kung hindi kayo Hindi replay. Ano ko ba naman i-replay? Click replay. Ay! Kutsa naman. Pag hindi ninyo alam kung anong nangyayari sa bayan, delikado kayo. Hindi ka jarista. Mali ang Well, sinabi po ni Secretary Remulla, anyway, kaya ako nasasabing, nagkaroon din kasi siya ng press briefing. Aside from the CNN. Oo. Nagkaroon siya ng press briefing. Pero ang kinokot, yung CNN. Hindi yung kanilang reporter. Paano yun? Ano na yun? Editorial. Iba na yan. Editorial prerogative. Sabi daw po ni... Iba ba yung sinabi niya sa CNN? Doon sa press con? Sa press con, hindi. Sinabi niya sa press con. Booking naman ang ng edis naman nun, bro. Iba? Ang sinabi niya po sa press con, na hindi lahat kinuha, hindi lahat pinick up ng dyaryo. Nabasa ko lamang ito sa isang dyaryo sa Business Mirror, na yun daw pong desisyon ng court sa bail ni De Lima. Patunay lang na the justice system in the Philippines is working. It's just Alive and kicking. Yan po ang kumbaga, pinatutunguhan niya yan, pinatatamaan niya yung ICC. Okay? Wala kayo... wala kayo dyan sa rule of law. Kasi ito nga this is an example. Yung judicial Yan yung process, sinabi niya sa press con. yung judicial processes ninyo ay wala Hindi na. sila nag-attend ng press con, kaya hindi nila karga yun. Hindi, ganito yan. Kasi it's in favor It's in favor. It's against the ICC, kaya hindi kinarga yan. Kaya kinarga yung kasi in favor of De Lima. Ang sabi daw po ni Justice Secretary, dahil sa nangyari niyan, ang bail, napakahirap niyan. Maramang kasunod na niyan, yung dismissal. Di ba? Kasi kung talaga malakas sa ebidensya, hindi kayo bibigay ang bail. Sinabi niya, Inurot siya kasi ni Pinky. Do you think, hypothetical, sabi niya usually, parang ganun. So, ganito nangyayari. Ganun nangyayari yan. Mahirap. Bail is really a challenge. Always a challenge. Yan. Tama rin siya nun. Tama rin siya nun. Ngayon, yung tungkol dun sa hindi pagkarga ng mga newspaper, of course, medyo yan. Medyo problemado talaga yun. Bakit hindi nyo sinabi yun? Na the rule of law is working in the Philippines. The processes are in place. Hindi nga, pabor yun Pag sinabi mo it's working, laban nyo sa ICC. That goes against the grain of our contention. No, the rule of law is not. Hindi, pero... ito, pabor kay De Lima to. Hindi, pero... Dapat itong kargahin. Pero, dapat pinagsama nila. May statement din kasi si dating senador... Dapat pinagsama ka mo. De Lima, na sinasabi niya that, parang ganun din. That the processes are working. May statement din siyang ganun ba't inilagay nyo sa ilalim yun? Kayo naman. Sa newsroom, they reserve their prerogative to make a news judgment on the angle. Then, the angle na predominant para sa kanila, yung bailable, non-bailable, gano'n. Hindi. Ang angle ngayon kasi, sinabi daw ni Remulla, i-dismiss na yung case. Hindi, wala yun. Hindi niya sinabi yun. Di ba niya sinabi? Wala. Yun ang headline. Pinanood mo yung the source. Hindi niya sinabi niya. Really, he didn't say. De Lima will likely be acquitted. Ang sinabi niya... That's a misquote. It is a misquote, definite. Pwede niyang balikan niya, parang si Senator Revilla. Chances are she will be acquitted. Because that is a very strong statement when you say that the prosecution was unable to fulfill that burden of proof. That's a long quote, bro. Ang haba pa ng quote na yun. Yung burden of proof, etc. That's legally speak.
Yun. I know. Legalist. Legalist. Oo. It is not his, ano yan, legalist. Kasi ganito yung argument po. Okay. Yung kaso ni De Lima, ayon sa batas, non-bailable. Okay. Okay? Pero nag-rule yung judge na ibigay ang bail. Para kay Justice Secretary Remulla, it's an indication na mahina yung kaso. Ngayon, tinanong si Justice, bakit mahina yung kaso? O kaya sabi niya, kasi ako hindi naman ako nakikialam yan dahil way before my time, nung nag-case build up sila. Okay? Big sabihin po niyan, panahon niyan ni Bit Aguirre. Bit Aguirre, tsaka si Maynard. Saka si Maynard Guevara. Oo. Kung sino nag-dribble noon na mga amendments sa concession agreement sa mga water companies. Who is now the solicitor? By the way, he didn't say all that. No. Yan naman po ang nag-dribble. Context. Para namang nagturo siya. Dahil siya, basta daw ang gusto niya lang, dire-diretso yung takbo ng kaso. Prosecutor? Pero kung ano yung laman, hindi na siya nakialam. Kasi sinasabi niya, prosecutorial continuity. Wala ako doon eh. So, hindi naman ako pwedeng, pakikialaman ko yung mga prosecutor. So, yan po ngayon na istorya. Yan. At ngayon, bigla na lang, yung UN human rights expert. That takes the cake naman, yung bang... Sino naman yung expert na yan? Sabi ng media, expert to. Ikaw sino? naman maniwala ka na. Ito yung analogy mo kahapon kung Jonathan nagkabanggaan kayo sa EDSA. Bigla na lang nag-investiga yung police. Biglang may darating. Tapos meron siyang comment. Meron siyang ruling. Sinabi ng police, Teka, ano ka? Sino ka? Ba't ka? Kasama ka ba rito? Alam mo ba ito nangyari? Hindi ko kasi... Expert po ako eh. Expert ako sa mga kalye. Papaliwanag po ako dito. Hindi ka kasama. Hindi ka kasali. Same thing. This guy. Same thing. Ian Fry. Who is Ian Fry? Yeah. Expert nga! Ano ka ba? UN Special Rapporteur. Wala kami sana man lang on human rights. Sana man lang kung in the context of climate change. Yan. Sa climate change pa. Kanyang credential. Sana man lang kung influencer well-credentialed na milyon-milyon ng followers. Ayon po sa report, ang kanya daw posisyon, urge the government. Yan ang mga sinasabing kampo. I like the verb. Urge. I-abolish na raw po yung ano ba yan? Yung NTF LCAP. Alayo. Ano ba bunga? Malayo ata sa climate change. Malayo sa climate change. Ang lalayo na mga... Yan ang sinasabi ko sa Miron. Pag nagmimiron ka at nakikisaw-saw ka... Itugma mo naman. Sa climate change ka eh. Anong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sino nagtatak niyan? Si Duterte. So, may concerted effort ngayon. Okay? Ito pong climate change. Mr. na Fry. Special rapporteur. Mr. Fry. Do not... Na-fry na wag. mo eh. Wag ganon. Kasi po, I got a sense now that its mandate, its usefulness, it has Ito ang suggestion. it has gone beyond its usefulness. I see the context ng gusto niyang palabasin, pero kumbaga sa baseball pare, left field to, malayo to. Bro, tama yun, left field. At saka ito, ang suggestion ko lang doon sa mga nagko-coordinate ng campaign nito because it's a campaign. It's a concerted effort. Huwag mo naman sabihin campaign, pare. Concerted effort. Maganda. It's a principle. Ayan. Of like-minded individuals na nagkakatugmaan. Kakatugma mga kapag-isip nila. Nagkataon lang. Huwag mong alisin yung like-minded. Ang pakiusap ko lang, pag kung humanap kayo ng expert na mas malapit tungkol dito sa prosecution, wag naman yung climate change expert. Yung kayang mula shortstop bato sa first base. Yung gano'n eh. Ayun, wag naman yung bato yung nagkukumpas kasi. Sir, ibahin mo yung angle mo. Dito ka muna sa likod. Ito muna. Dapat may nagtatraffic yan eh. Wag naman yung nagkukumpas. Kasi it is clear
that the NTF-ELCAC is operating with impunity. Alalayo. Climate change expert ito. Ito, climate change expert. Basta UN. Okay. Okay. Maganda po yan. At the same time, Ang hirap niyan, ha? ayan, ang nag-file po ng ang mga legal experts naman ngayon. Legal experts. Another bunch of experts. Pinangungunahan po ni retired senior. Mahalaga yan, ha? Mahalaga yan. Senior Associate Justice Tony Carpio. Tony Carpio, nag-file po sa Supreme Court, kine-question ang constitutionality ng CIF. confidential funds. Ang guidelines daw po tungkol sa release, paggamit, pag-report, pag-audit ng mga confidential and intelligence funds. Sino question? Kine-question ang ang hirap. Experts. Constitutionality. May mga experts. Again yan, hindi left field yan, right field, ano? Pero pag siguro itong mga like-minded na to, tinutuhog nila, hindi, konektado yan. Magagamit ang CIF sa mga ganyang impunity na galawan. So, ginakabit-kabit nila. Nauna po rito, yung mga dilawan, Barry Gutierrez, Christian Muxod. Yan. Second filing, bro. Second filing. Ang kanila naman, ang unconstitutional daw, yung transfer magmula sa Office of the President to the Office of the Vice President noong 125 million pesos. Okay? Transfer unconstitutional. Ang sabi po dyan, paano mo sasabihin transfer yan? Release. Ni-release ng Presidente sa Office of the Vice President. Okay. Yung po circular naman na binabakbakan nitong grupo ni ano ba pangalan nito? Tony Carpio. Senior Associate Justice. Kasi daw po yung guideline na yan nasa sabi po nila yan daw guideline na yan nullified dyan dahil na-exempt yung CIF audits from public disclosure. Ito yun lang objection nila. According to the guideline, kasi yung mga audit na pwede i-release yan sa public. Yung audit ng CIF, hindi pwede i-release sa public. So therefore, hindi raw po constitutional yan. Ito ang masasabi ko lang dito. Si Senior Associate Justice ba ito? Senior, Senior Associate. Senior yan. Mag-iingat ka, senior. Ito lang po. Ilang taon na po kayong nasa gobyerno? Ilang taon? Since FBR. Okay, since FBR, that was what? 30 years ago? Okay. 30 years ago? Since the time of FBR. Almost 30 years. To the present, meron ng CIF at saka intelligence funds. And the audit requirements remain the same. Are you trying to tell us that right now, naging constitutional issue? Kasi po, I saw the light. Ngayon ko lang napagmuni-muni. On the way to Damascus. The road to Damascus. Tinamaan siya ng ilaw. She saw the light. Yan. At saka kasi ngayon lang po nag-iinit yung issue against the mga Amang Duterte. Also, ang kanyang unspoken... Mainit po ang issue ng mag-Amang Duterte ngayon. Sa timing ito. Saka wala na yung West Philippines, hindi na-issue to ngayon ito. Hindi kinakagat. Hindi kinakagat. Okay. Hindi kinakagat. Ang sistema rin dito, pare, hindi malayo pa rin sa bituka to ng mga nagugutom na more than 50% Pilipino na nahihirapan sa pagkain. Ito mga pinagagawa. Ito mga concerted na to. Concerted. Malayo pa rin po sa bituka. Tatlong grupo ngayon. Tatlong grupo ngayon ang nag-concerted. But they don't care about that. They don't care about Nagko-concert. Tatlong grupo. Para doon sa ano. Ang hirap. Tama. Naintindihan ko. Alam mo ba nung panahon ni Dilima, may pa-concert pa sa Bilibid? Meron. Meron na. Nagko-concert sila, no? Alam mo. May pa-concert pa. Kaya pala nahirapan yung kumukumpas. Kasi ang lalayo Nahirapan. Ang hirap kumpasan yan. Quezon City.
Pag ikaw, Quezon City, UN. UN, Supreme Court. Supreme Court. pag ikaw ang pag ikaw ang conductor ng isang orchestra, kung orchestra man ito, talagang mahirapan ka. Alam mo kung sino may kasalanan yan? Globe o Smart. Masama yung connection nila nung nag-zoom sila. Ganun yun, bro. Huwag naman pagsabay-sabayin kasi alam ho nyo, sabi nga ni Paring Conrad, hirap na nga tayong kumuha ng mga bigas at lahat eh. Tapos ngayon ito papahirapan pa yung Pero mag-isipang kung tao. bilib ko yung sa concerted na ganyan, yung sheer talagang yung Hayop, ba? Oo, yung presumptions, hindi ba nila naisip, parang hindi yata konektado yan. Hindi, kung makukonektado yan. Impunity. Communist drugs. Pero diba? Medyo Climate change yan. climate change. Sabi ko matindi. Sino ang target dito? Okay, sino target? Ang target po rito ay 8:31 muna ng umaga dito sa Karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola, tuwing umaga. Karambola, Aliw 23. November 16, kasama pa rin natin si paring Jonathan De La Cruz, paring Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, at si Attorney Trixie Cruz. Angeles! Nagugulat sa tapat ng salamin. Yan. Dahil, pala niya. Laki pala, magnifying. Para, ano ba yung, alam mo? Hindi na lang ako nag-comment kasi sabi ko, kami mga lalaki meron din kami niyan pag shave. Siguro sila mga babae, mas malalim yung pores ang tinitingnan. Lalaki talaga yung mata mo ng ganyan. Sabi ko, kami hindi, bakailan ba namin sa pores namin? Pag nag-aahit, kailangan mo nang magnify. Hindi, meron akong ganun. Hindi, kasi ano yun yung nabibili yun, tapos kakabit mo. Gagalaw-galaw. Baliktaran, may normal, may magnify. Okay. Maraming nagko-comment dito sa aming karambulungan. Sinisisi nila si Winer. Kung bakit may nahuli daw sila na pinag-usapan namin during the break. Pasensya na ho kayo, wala si Winer ngayon. Dahil si Winer ay namatayan. So nakikiramay kami. Sa pamilya ni Winer Cotihino. Dahil yumao na po yung kanyang may bahay. Huwag naman yung sisihin kayo naman. Wala nga Wala na nga dito eh. Okay, condolences paring Winer. Sana maging matatag ka sa ganitong oras. Kasi tatag ni dating presidenteng Rodrigo Duterte. Rodrigo Roa Duterte. So, tuloy-tuloy pa rin po ang pinag-iisipan natin ngayon dito. Ano ba talaga? Sino ba ang target? Pakukulong mo si Duterte, will that do anything? Sino ang target dito? Pakukulong mo si Duterte, so what? ICC, so what? His history, okay na yan. Presidente na siya. Presidente na yan. At saka sinabi niya, willing ako magpakulong. Basta ginawa ko lang yung dapat kong gawin sa droga. Maliwanag na yun. Sinabi niya yung mga ginagawa nilang yan sa dating presidente. Itong administrasyon ba ni Presidente BBM at ang kanyang mga tauhan, sa totoo lang, malayo sa tiyan, sa sigura yung mga issue na yan. Marami tayong ibang harapin na pagkain, food security. So, sino ang target? Sino? Sa ganyang klaseng all of a sudden kasi, alam mo, iniisip ko to, hindi ko ubus maisip. Biglang superstar si De Lima ngayon na persecuted, na walang kabahid-bahid ng kasalanan and everything, at talagang siya ay victim ng injustice. Nung panahon niya ang media, naalala ko to, naglabas pa ng special report, in-depth article, ang Philippine Star, tungkol dyan sa mga racket. Ano nangyayari? Sa loob ng kulungan. Alam ko na kung anong... Panahon ni De Lima yan, pare. Na naka-30 raid ata siya. 30 raid, walang nangyari. Basta alam ko na kung anong target nito. Ang target nito, ayusin natin ang reforestation kasi yung NTF-ELCAC,
Diyan yung forest, diyan pumupunta ang mga Ayan ang tao. komunista. Sa akin, Climate change. Pag yan inano mo. Ma-address mo yan. Ma-address mo ang communist insurgency. Yes. Oh, yes. ete. Ang target dito si Sara. Pare, left field pa rin yan. Ano ba kayo? Left field. Si Kasi Sara, po, si VP. Ang popularity ni Sara, partly, nakukuha niya doon sa kanyang tatay. Di ba? Destroy the father, baka Destroy the daughter. No! Baka At the very least. makatipak Oo, doon kasi sa kanyang, they're chipping away. The strategy is to chip away up till 2028. Ito sa Ibinay po. ito suggestion. Ito ang suggestion ko Jose. Ano? Galingan nyo Ayusin nyo na mabuti. Kasi ganyan din ang ginawa nyo for 30 years kay BBM. You attack the father. Ayan. At ang ginawa niya, etc. O ano? Nag-backfire. Nagpresidente siya. Hindi, atakin niya. Nakakatakot. Okay. Oh, ayun Just lang. observation yan. Yeah, okay. Okay. Attack the father. Okay lang. Inupakan niya. Ano ba? To the very end, ano na nga ang ni BBM Mata, may latay na ay kumpleto. Son of the dictator Son of the late dictator. Oh. So si Sara, Daughter of the murdering, Ganon. the Tungo. murdering, Galingan ninyo. with impunity. Oh, yun. Nasa desk ko sa inyo. galingan nyo naman. Galingan nyo. Dahil history tells us. Mukhang that doesn't work. It backfire. Si Secretary de Lima daw po, mukhang tutulungan daw niya ang ICC. Yan ang sinasabi niya. Teka muna. Tutulong daw siya sa ICC. Di ba nagkaso na kayo kay President Duterte nung mayor pa siya? Oo. Nung mayor pa siya. Human rights. Kinasuhan na ninyo siya. Human rights pa siya noon. Oo. Panahon to ni Gloria. Commissioner, chairman ng Commission on Human Rights. After that, naging Secretary of Justice kayo. 6 years. Ang ibig niyo sabihin, hindi All kayo- that time, All hindi- that time, wala. Hindi pare, kasi Wala pang drug war. wala bang drug war. Yan. No. Kasi persecuted siya dahil sa nilabanan niya daw yung drug war. Hindi po, baligtad. Kayo ang sinisisi ng presidente kung bakit yung Lumaganap. naging sentro ng drug trade. Alam mo dati, 2013, if I'm not mistaken, around that time, kaputukan niyang, kaya lumabas yung issue sa Bilibid. Ang Discovery Channel, naglabas ng docu, Yes. naglabas ng documentary, ano nangyayari sa loob ng Bilibid. Alam mo, may Shabu Laboratory dyan. Panahon ni Dilima, merong Shabu Laboratory sa loob. Bukod doon sa spa, music room, recording, At doon sa docu na yun, pinakita yung photo na magkasama si Dilima at yung isang drug lord. Documentary yan. At pinick up po yan ni Solicitor General Joe Calida. Joe Calida. Subsequently, nag-press conference siya at pinakita niya yung photo na yan. Nagkaroon siya ng kopya niyan. Na parang chami-chami. At ang tanong pa ni Solicitor General noon, tama ba naman yan? Secretary of Justice ka. Secretary of Justice ka, magpapakuha ng photo kasama ang... sa loob ng preso, kasama ang pinuno ng sindikato. Hindi ba nakakahiya yan? Nakiusap po sa akin na baka daw pwedeng magkaroon kami ng Batukan kita kung nakikiusap ka pa sa akin. Ako, Secretary of Justice. There is a style of management which you engage stakeholders. Yes. Kunwari, sa amin, nung panahon nun sa tubig, ini-engage namin yung mga nagnanakaw ng tubig para hindi na sila magnakaw at gawin ng maayos. Para yung tubig malayo. Just Malayo sa drugs. Sa drugs, ganun. Ayan, tubig, nakakabuhay. Ito Ang drugs, nakakapatay. You engage the drug, para baka magkaroon ng leksyon. Ito pa, isang video. Nag-trending, nag-viral sa social media. Kumakanta si dating Senator De Lima sa isang party. Kasama niya yung drug lord, karaoke. Krimen bang gumanta? No. Ayan.
Pero nag-viral yan. No, nag-viral yan. Panahon niya yan nung nangyari yan. Yun, Magiging criminal lang that yan one I have to admit. disintonado. She would have Ayan! she should have been a bit more circumspect. She should have been a bit more circumspect there. Dahil ano kaya, Justice Secretary kaya. Alam mo, Dapat O, may tama, nag-advise tama. ka na Sabi wag. niya, napanood niya raw yun. No. Gangland Boss ata yung title daw nun. nung, Napanood sa nila. Discovery, Ah, Discovery Channel. Okay. Ito pa naalala ko eh. Kasi ang laki pong issue yan noon. At noon, ang media, binabakbakan ng gusto tong si Dilima. Actually, And all of a sudden, ngayon, siya ay victim. actually, it was such a big issue that it really one of the reasons why President Rodrigo Roa Duterte was catapulted to the presidency is because of his The drug stance. war. Stance niya yan. Kami hindi. drugs. 1,000 something na tayo. Almost 85% na ng barangays natin at Penetrated. nararamdaman niya ng taong bayan. Kaya ito ang aking paglalaban. Kaya siya ganyan. Paano Actually, what you just said, Kong Jonat, that is hated by the Dilawan. Sinabi Of mo course. that he was catapulted into the presidency precisely because of The the drug issue war. of drugs. But that's true. Na tinrigger naman itong Justice Secretary. But that's true. But Totoo. Eto, si Mayor Magalong. Eto po, testimonya na to. Noon daw siya, ang CIDG. CIDG. Criminal Investigation Division. and Detection and Group. Detection Group ng PNP. Dahil nga po sa problema dyan sa yan ang sentro ng drug trade, yung Bilibid. Quietly, nag-meeting sila. Ang siyang original Na gumawa ng plano. ng plano ng i-raid, surprise, and then close down everything. Kung paano sukulin. Yan. May mga... Ayan. Siya yan. So, pinigil daw po siya ng pinigil ni Secretary de Lima at that time. Teka muna. Siya na nag-grade. Pagkatapos, nag-grade siya mismo, si de Lima, hindi nakasama si Magalong. Bakit hindi interview si General ngayon ay Mayor Magalong? Kayo mga nasa newspaper. Kung ano-ano mga pinag-ano nyo ngayon. Bakit hindi kayo magpunta doon at sabihin niyo, ano ba to? Enterprise story. Enterprise story. Totoo ba, sir? Na kayo ang CIDG na yun, ganito ang ginawa ninyo. Gusto nyo mag-grade and nag-grade si de Lima lang? Oo. Anong tinatago niya? Bakit ayaw niya kasama si Magalong? At ang tingin pa ninyo nung panahon na yun, persecuted po siya, no? Please let us know, Mayor. Alam niyo kasi noon, ito yung naalala kong issue dyan. Dyan sa loob ng Bilibid kasi, may dalawang kampo sa fighting for control Of Bilibid. of the drug trade. At that time. Magkabanggaan po yan. Okay? Nagkakabanggaan yan. Nagpapatayan na eh. So, kanya-kanya silang palakasan ngayon sa authority. Pero ang claim nila noon ay hindi naman daw involved sa drug trade si de Lima. Bagkus protector lamang. So, yan ba may timbang yan dun sa kaso? Protector lang naman eh. Hindi naman siya nagda-drug trade. That's even Kumbaga, that's even worse. That's even worse? So, Parang that's even worse. In order to prove beyond reasonable doubt Na hindi protector. kasi na there has to be some proof. Beyond reasonable doubt. yun na nga lang. We are talking about a criminal case. Kaya nga naging bailable yun. So, well, yun hong mga nagkaroon ng, naalala ko yan, napaka-init na issue yan noon eh. Na dapat lamang humantong sa isang court case. Kasi nagka-hearing niya sa Senado. Okay? Inamin ni de Lima noon na meron talagang nangyayari sa Bilibid. Na doon yung trade. Noon siya ay Justice Secretary. Pagdating ng eleksyon, nung binabakbakan na ni Duterte, yan nangyayari sa droga under the Aquino administration. Nagsalita si de Lima. Puro kasinungalingan daw yung sinasabi ni Duterte na merong drug trade sa loob ng Bilibid. Samantarang previous to that, inamin niya sa Senate hearing. Kaya gulong-gulo ako dyan sa issue na yan. Okay? Inamin niya noon na meron drug trade at they're trying their best to stop it sa loob ng Bilibid. Kaya nilipat
yung mga high-profile na drug-related cases, yung mga nakakulong sa Bilibid, inilipat sa NBI. Ngayon, nagkaroon daw po ng anomalya pa rin, at ito naman testimonya. Dito yung, I'm not talking about the court case, I'm talking about the investigation in the House and in the Senate. Doon ho naglabasan ito Kaya napilitan din ang Duterte administration to file cases because of the results of the hearings in the House and in the Senate. Yan. Ang ano dyan, yan hong mga yan, yung mga nag-testify na yan, Sa House, napilitan talaga. Trineten sila. tinreten. Trineten. Sa House pa lang yun, pare. Wala pang... Trineten sila. Kailan mag-testify kayo against Pag hindi kayo nag-testify against sir, yari kayo. tinreten sila. Lilipat namin kayo. Meron kayong kalalagyan. Hindi, naalala ko yung anak ni Ronnie Dayang. Pinakakita pa yung cellphone niya. Yung cellphone na sinasabi, inuutusan ni Dilima, magtago ka muna, Ronnie. Kasi, pipilitin ka magsalita. Yung anak ni Ronnie Dayang ito. Si Ronnie po, yun yung inamin ni Dilima, meron sila affair. At yan, maski noon nasa Commission on Human Rights pa siya. Doon siya nagkaroon ng affair with her driver bodyguard security na si Ronnie Dayang na pinatatawag sa house noon. At ang sagot niya kung bakit ayaw niya sumipot, dahil sinabihan siya ni dating Senator Laila de Lima, magtago ka muna. At yan, nakita doon sa cellphone Di ba threat? na hawak nung Di ba threat to his life? He was being threatened. Ganun ba? Ganon? Kaya nagtago? Kaya nagtago. Bakit nung lumabas walang nangyari? Well, it was just a threat. It was just a threat. Okay. Basta ang inasabi lang natin dito, yung mga kumukumpas, tatlong campaigns ito kanya-kanyang grupuhan ito merong constitutional group. Okay. Merong climate change Legal. group. May climate change. Foreign, pati State Department. US State Department. Sumasaw-saw dito Merong UN Human Rights Climate Change Expert. Please lang, yung mga kumukumpas na yan, kasi yun na mabuti yung kumpas nyo. Ayan daw ang kauna-unahang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin, may susunod pa? Sino may sabi na naman niya? Yan yung sabi nung mga post. So doon sa concerted na yan, meron silang mga nakaabang. Meron pa susunod. So this is going to be a continuing Ngayon, effort. at the same time po, hindi pa solve yung ating drug problem. Okay, naalala nyo yung 6.7 billion worth of drugs sa Tondo, pare? Yung sa Abad Santos. Ay, good morning nga pala sa ating mga tigapakinig dyan sa MacDo, Abad Santos. Marami tayong tigapakinig dyan. Sa MacDo. Malayo ba yan doon sa... Medyo malapit-lapit. Kasi yung mga yon, mga senior citizens ng Abad Santos group yan Pero palagi, ang oras nila, magmula alas 8 hanggang alas 10, kumpulan sila doon. Naglabas na po ng report ang komite dyan sa House of Representatives. Yung Dangerous Drugs Committee tungkol dyan. At ang kanilang rekomendasyon, i-indict daw po yung mga police. Isang police general Na-involved. na na-involved dyan. Kung maalala nyo, yan 6.7 billion. Pinakamalaking yan yun sa Abad Santos. Sa Abad Santos. 990 kilos. Yan isang building, yun yung isang 990. 90 kilos. Kasi nga, nakupitan. Nakupitan na yun. Nakurta na. Hindi, dalawa kupit. Hindi kurot, dakot. Sorry. Yung drugs, kinupit, at saka yung pera. Nakupit din. Ang rekomendasyon po nila, Congressman Barbers to, si Ace. sabi ng committee, okay, naglabasan. Ibig sabihin ho nito, may problema pa tayo sa drug. Continuing problem. Sa tingin mo, nagpipiesta na yung mga drug syndicates ngayon? Ay, hindi malayo yun. Hindi malayo yun. I won't even be surprised kung yung mga... Ang kampi natin, State Department.
I want even UN rapporteur. constitutionalist, Constitution expert. experts. Dami. I won't even be surprised kung yung mga tinamaan nung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte sa drug war, sila ngayon ang pagador. Within the PNP. Not within the Not necessarily. within the PNP. Kasi that was 50 officers ang naalala ko Not lang. necessarily. July. Ano dyan? Yung mga Okay. bumalik sila eh. Di mayroon. Meron. Duterte. Yung financier, Mayroon. I won't be surprised. Yun lang naman ang sinasabi ko. I won't be surprised. Kung totoo nangyayari. Tapos happy all the way sa downstream facilities. Oo, mga lahat. driver, runner, lieutenant. Hindi nga. Balik lahat. Di ba? Yung Oo, ilang buwan, industriya may yan. nahuling lab na naman sa exclusive billing. Oo. Di ba yung ngayon sinasabi natin, may mga AK-47 Oo, sa Exclusive dyan. billing. mga ganun. Mga exclusive May mga village sa ganun. Metro Manila. Aha. Paano yan? Ano ating pwedeng gawin dyan? Hindi pwedeng Portugal formula to. Ano ba yung Portugal? Anong Portugal? You let them, Kill themselves. kill them. Not a park. No. Para Netherlands. Para Netherlands. Hindi nga ganun. Rehabilitation. No. Yung, Liberalize. Legalize. give them, yung needles para hindi sila nagkasawa. Ayan. This is big money. Gastos pa yun sa atin. Imbes na bigyan ng pagkain yung mga nagugutom. This is big money. Alam mo, meron ngayon, may hindi viral. Nasa TV ngayon, bagong series, Black Rider. Meron. Sinusundan ko, notwithstanding the terrible writing and all that. Dahil yung kaibigan ko, si Monsignor Del Rosario. Nandun. But anyway, it just shows meron talagang, it's based on the proposition na meron major drug syndicate na talagang yung tentacles nila. Kumalat na. Meron. Hindi nawala. Both sa politika at saka sa police. Hindi nawala yun. Hindi pa nga natin naririnig yung report. Yung mga nanalo nitong barangay. Oo. SK. Oo. Di ba nga, ang sinasabi noon, narco-politics na. Nasa even barangay to na. the barangay level. Sa barangay na. Kasi, paano ka makakapag-distribute ng droga sa barangay level? Kung hindi mo Kapag hawak kasama, mo yung kapitan. hindi mo kasama yung mga nandun. Meron pa nga akong kaso na yung kapitan mismo, Ang nandito. ang kapitalista ng droga. Anak ng tao. Hindi ba pwedeng magaling kasi kayo magtago? Surreptitious kayo, creative kayo sa clandestine operations, hindi kailangan yan may Connection. Okay. Hindi ho magpo-prosper, magpo-flourish. Oo. Ang Mga illegal activities. Kung walang connection, wala. mahirapan kayo. Ganun nga Diba? sa Black Rider. Kasi ang unang-unang kalaban nyo dyan, yung mga mamamayan doon sa barangay. Mismo. Oo. Takot sila dyan. Ang madadamay dyan, yung mga anak nila. Kaya nga, Yung mga kamag-anak nila. in order to prevent all of these things, kaya suggestion ni Secretary Benhar, dapat may MBA ka, and treasurer ka ng barangay. Hindi MBA, pare. Ano? Background in Background. business administration lang Administration. Lower. naman. Background na. Sa barangay. Pag wala- Barangay level, Pag wala ka makuha, at saka lang pwedeng, Kung ano na lang. Pwede. Isipin mo, hindi ka makaka-organize sa barangay mo at this point in time na kailangan na mag-organize ka dahil sa mga requirements Wala na ito. kang, Patay na tayo. bawal daw ang kamag-anak. Naku. Magmula national government, senator, provincial governor, mayor, councilor, board member, bawal ang kamag-anak. Mga kamag-anak ko nga ako pumoto sa akin dito. Sa barangay. Kaya nga ako nanalo eh. Kaya nga barangay. Malalaking angkan ko kami. Doon sa amin, Paano? Kami nga naglalaban eh. Ngayon, yung mga pinsan na yon, nagkaroon pa ng asawa. Oo. Yung mga asawa nun, yung pamilya ng asawa nun. Kumalat. Kumalat na. Kasama mo na sa Paano eh? paano natin gagawin yan? Paano yung drug war natin ngayon? Patay tayo dito. Yung, halimbawa, ang House panel, yung meron daw na detain na ex-mayor ng Pampanga, Paano sa bayan natin? Mexico, taga riyan ako. 30 days, kasi daw po, inilabas nitong dating mayor na to, yung pinag-usapan sa isang executive session tungkol sa illegal drugs. Naku.
executive session, dapat hindi Hindi binabalagpas yan. Parang yung nangyayari. Former Mayor Teddy Tumang, cited in contempt by the House Committee on Dangerous Drugs. Kahapon lamang po yan. So, na-detain siya sa House of Representatives. Ano kaya yung pinag-usapan? Dahil daw po executive session, nilabas niya. Naging resource person kasi itong si Tumang. Tumang. Mayor pa rin yan. He's not a former mayor. He's the ganun mayor. ba? He's the mayor. Kita mo, hanggang ngayon nagkakagulo po tungkol sa droga. Alam mo yung tungkol... Sarap ng buhay na... Malaking issue yung tungkol... Bakit naging malaking issue yung tungkol doon sa leakages? Kasi sa Senate meron... Sa Senate, gano'n nangyari, kaya nga naalala ko eh. Hindi, yung tungkol naman sa confidential fund. Confidential. Pero nagalit yung ibang senador. Teka muna, closed door tayo Executive session to Paano Tapos nagtuturo sila ng staff ngayon. Oo. Diba? Ayan. Naku, nabos. Bakit kailangan executive session yung confidential fund? Kasi confidential. Oo. Other Confidential nga eh. Kaya ka confidential. Kaya nga galit na Kaya executive session. Kasi ang pinag-uusapan tungkol sa confidential fund. Bakit naman ito? Bakit kailangan na executive session tungkol sa drugs? Ay, kasi baka malaman Baka malaman. ng mga drug lords sa paligid ng Mexico. Kaya dapat executive session. Dapat executive session. Alam ng mga drug syndicates yan. Ako, hindi na kailangan executive session. Kasali siya sa loob. Baka nga may mga iba pa doon na Brad. Pinag-usapan namin sa iyo. Meantime po, ang problema sa droga ay nandyan pa din. At ang problema natin sa food security ganun pa din. Na malapit sa sikmura ng tao. So, ang dami natin kailangan ayusin. Tapos ito ang pinagkakalat natin yung tungkol doon sa prosecution. Concerted ano naman. ba? Concerted. Dapat ang Saka expert po ang nagsasalita ng climate change. Dapat ang concerted effort natin, paano natin palakasin natin ekonomiya, ayusin natin ang ating bayan, pagdating dito sa mga bigas, pagkain, etc., ayuda. Yan! Yan ang concerted effort. At 9 o'clock na ng umaga sa Karambola Aliw 23. Karambola sa DWIZ.